Sabi ng mga kulang sa tulog na anti-kalingap, malaking kawalan daw ito pong si Beyonce sa Team Kalingap. Well, kung ating pag-uusapan, in a sense sa pinagsamahan, baka hindi tama yung term na kawalan. Baka yung panghihinayang, ito pwede pa. Dahil hindi naman tinuring dati na iba itong si Beyonce. Tinuring po siya na pamilya. Kaya kung dapat na mayroong ditong maging kawalan, ang kalingap mismo. Baliktad. Ang kalingap ang kawalan ko kay Beyonce. Matanong ko nga kayo, mga anti-kalingap. Ayoko na maging specific pa kasi hindi naman importante and useless, nonsense yung mga sinasabi nila. Nakawalan si Beyonce sa kalingap. Bakit? Si Beyonce ba ang nagpapasikat sa kalingap? Si Beyonce pa yung pinaka bread and butter ng kalingap? Si Beyonce pa ang pundasyon ng kalingap. Kung may sasagot sa atin na si Beyonce ang malaking pakinabang ng kalingap, malamang kulang kayo sa tulog. Malamang puro noodles ang kinakain niyo. Malamang wala kayo sa katinuan. Sino ang magsasabi na yung beneficiary mismo ang kawalan? Si Beyonce lang ba ang nasa kalingap? Si Beyonce lang ba ang kalingap angel? Kung kawalan talaga si Beyonce sa kalingap, bumagsak ba ang kalingap? Ano ang nangyari? Sino po ang nawalan? Si Beyonce ba o ang kalingap? Sarili talk lang tayo. Yung totoo lamang ang dapat na pinag-uusapan natin. Malabong mangyari na si Beyonce po ay malaking kawalan sa kalingap. Itong mga anti-kalingap na ito, basta lang makapag-content. Ang totoo niyan, ang malaking kawalan, uulit-ulitin ko, kukulit nyo, ang kalingap. Kahit sa mga anti-kalingap, malaking kawalan po ang kalingap. Kahit sa mga anti-kalingap. Sapagkat hindi na po sila magiging anti-kalingap kung wala po ang kalingap. Dahil ito po ang kanila ding bread and butter. Kasi kapag hindi nag-content itong mga anti-kalingap na yan sa kalingap, gutom, bagsak po ang kanila pong views. Kaya nga hindi sila makaalis-alis na kesyo. May mga pinaglalaban sila, mga prinsipyo, na kung ano-ano pa, principles, pero ang totoo, pakinabang lamang. Compensation. Yan ang kailangan nila. Kaya wag nyo nang ibinabato itong si Beyonce sa kalingap. Kasi malabong mangyari, nang nawala si Beyonce sa kalingap, ay nalugi ang kalingap. Naging mas maayos pa nga. Minsan, mas kailangan nating mag-alis ng mga tao na hindi totoo, yung mga peke at mga bulok para hindi nahahawa yung iba, nakagaya ninyo. Diba? Ngayon, si Beyonce wala na sa kalingap. Sino ba ang nawalan? Ang kalingap ba? Pakisagot ng matino. No? Huwag kayong magsinungaling kasi hindi nyo ikinatalino yan. Hindi nyo ikinagaling yan, yung pagsasabi nyo na kawalan itong si Beyonce sa kalingap. Ang kulit nyo Pagdating sa lab team, hindi lang naman ang EDSI noon Nandyan ang Jomcar, nandyan ang Danjoy, di ba? Noon, huwag na natin pag-usapan niya, baka mag-react na naman kayo. Di ba? Meron na nga Franjoy ngayon. Ito ang malupit. Ito. May bago ng favorite si Papa Val. Ang Edbri. Aarangkada na. Sa tingin ko, mas magiging maganda. Bakit? Kasi we will learn from experiences. Dito nakita siguro ng kalingap kung mayroon mang papalit sa EDSI at magtuturo ng tamang leksyon sa nakaraan para hindi na magkamali. Ito po'y walang iba kung hindi si Bridget ang pwedeng maipartner dito kay Kalingap Edu. At siguradong mas magiging mas maganda, mas kapanapanabik at mas kapanipaniwala. Sa ako kuya, like kapag may mga gumagano sa akin sa parang gusto ko agad itama kung ano sinasabi nila. Alam mo po yung feeling na saan pala mali nga po yung sinasabi sa'yo. Gusto mo talagang i-correct yung hindi ko napipigilan na yung sarili ko. Pero minsan talaga, bira lang naman na may naapupuna ako sa mga nag-comment.
Mukhang palagi eh. Di, uy, Palagi. hindi. Ano, minsan lang kapag talagang, alam mo yung Minsan parang, everyday. uy, hindi nagdidiak na nga ako eh. Minsan dinediak ko na yung mga ano ko, yung account ko para wala akong nakikita. Tapos na-reactivate niya na ako kapag may event ako, ganyan. Mm. Pero okay lang din naman, may tungi naman nagbasa ko na. Kasi lalo na ngayon, lately, yung sa last po na vlog natin, parang mas lumalabas na po yung mga tao na, ayun, parang nag-grow na po sila sa akin, parang gano'n. Kasi dati po parang close po sila sa kung sino ako. Pero ngayon po may mga Mas tao. nakakaunawa na. Opo. Sa'yo. Parang di na po nila ako nakikita na. Sabi po kasi nila dati parang ang strong daw po ng personality ko, gano'n. Pero ngayon po parang naigat sila kung bakit po ako gano'n. Basta lagi ka lang, naka-guard ka lang sa sa sarili mo, sa puso mo. Kasi si Bridget, totoong tao. At sigurado ako, mas marami pa silang papakiligin. Hindi kakainisan. Di ba? Di ba, Beyonce? Di ba mga antay-kalingat? Wala na. Tapos na ang EDC. Tapos na rin si Beyonce. Tapos na yung mga maliligayang araw ng Team Guapa. Unti-unti nang bababa ang kanila pong mga metro. Unti-unti nang darating ang dapit hapon sa kanilang buhay. At kasabay nito ang pagsikat na parang bukang liwayway ng tambalang Edbri. Kaya aabangan po natin yan. Paano mangyayari na kawalan si Beyonce kung meron namang mas magaganda, mas mabait, at mas katiwala, at mas mapagkakatiwalaan na kagaya po ni Bridget. Kaya mga kalingap, mga katonis, suportahan natin ang pagdating, ang pagsisimula, ang pag-arangkada ng Edbri Love Team o Edbri Tandem. O mga antay-kalingat, baka ano na naman ang iisipin nyo. Baka sasabihin nyo, sa susunod, ang aalis naman ay si Bridget. Hindi mangyayari yun sapagkat sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin ng Team Kalingap na walang mga wakwak sa paligid ng Edbri. Hindi kagaya ng pinagmamalaki nyong si Beyonce. Yun lang aking masasabi. Kung si Beyonce lang mananatili sa Kalingap, huwag na. Edbri na kami. Hindi na namin kayo bate. So, doon sa mga nagsasabi, kawalan ba si Beyonce sa Kalingap? Matulog na lang kayo. Magsaing, maglaba, magplansya, at higit sa lahat, umaten kayo ng seminar na nagtuturo ng kagandahang asal at pagsasabi ng totoo. Mga sinungaling kasi kayo. Yun lang.